Mga kaibigan, mga kapatid, mapagpalang araw ng Martes sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Ang ating dalangin ay nasa mabuting kalagayan kayong lahat at sana tuloy-tuloy lang ang ating pagpapasalamat at pagbibigay puri sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Oo nga, napakabuti ng Panginoon. Sa ating patuloy na pagninilay, sana magsikap tayo na maging mabunga ang lahat ng mga ito sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Sa araw na ito, September 26, 2023, ang ating pagninilay, ang ating Ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 8, versikulo 19 hanggang 21. Napakaikli lang ng ating pagbasa. Ngunit ang nilalaman nito ay ang usapin tungkol sa magulang, tungkol sa ina at mga kapatid ni Jesus. Dahil dito, ang sinasabi na ang tinatanong nila na ang ina at ang mga kapatid ni Jesus hindi nakasalo at hindi doon napabilang sa nakakarami. Kaya sabi nila, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nakatayo sa labas at gusto nilang makita ikaw, sabi ng mga tao. Kaya sinagot sila ni Jesus, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung mga taong nakikinig sa salita at gumagawa nito. Alam nyo, naging malaking usapin ito minsan sa mga kapatid nating mga protestante na ang pag-unawa nila ng mga nababasa ay literal at dahil posible kulang sa pagsisiyasat at pag-aaral tungkol sa konteksto at kultura at kung paano ito sinulat, kung ano yung nababasa, yun yung pinaniniwalaan. Nakakalungkot pero minsan ito yung palagi nilang sinasabi na si Jesus naman maraming mga kapatid. Hindi lang siya nag-iisa. So ibig sabihin, si Maria ay maraming mga anak. Kaya dito nasabi ni Jesus, sabi niya, ang aking ina at ang mga kapatid ay yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at gumagawa nito. Kaya para sa akin mga kapatid, ito naman talaga ang pinakamalaking hamon sa atin. Ang pakikinig walang problema. Ang malaking problema dito ay ang pagsasabuhay ng ating naririnig. Ang pagsusubuhay ng ating mga natutunan sa ating naririnig. Sana maging saksi tayong lahat nito. Madali lang sabihin ang gusto nating ipaabot, ngunit minsan taliwas ang ating mga payo at ating mga sinasabi ay taliwas sa kung ano ang kinikilos natin at kung ano ang ginagawa natin. Kaya magsikap tayo mga kapatid na sana tayo ay maging saksi, maging tapat na instrumento ng kabutihan ng Panginoon, ng kanyang awa, ng kanyang kabaitan, upang sa gayon ay tayo mismo ay maging tagapagdala ng kanyang paghahari, na tayo mismo sa ating makakaya. Hindi lang tayo naging misyonaryo, naging saksi ng mga mabubuting salita, kundi ng pagsasabuhay nito. Pagsikapan natin. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tunay na saksi, maging tapat na iyong lingkod, na maging instrumento ng iyong kabutihan, hindi lang sa salita, kundi sa aming pamumuhay mismo. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon